Hey, hello mga amigas and amigas, kaparientes, welcome to my channel. It's me, Miatot, and going to the #1 tourist spot sa Region 12, Lake Colon, Tiboli, South Cotabato. Welcome to my channel, guys. Don't forget to subscribe to my channel for more videos. And so, let's start kwentuhan. So, our journey to Lake Colon started with just a simple invitation from a common friend. Without knowing how far or how easy, how tricky ang aming aakyatin or gaano ba ka-safe, wala pa kaming naiisip na gano'n. Ang sa amin lang so much fun and excitement. Sa totoo lang guys, ang aakyatin namin is 4,700 feet above sea level. So yun kataas yung aakyatin namin. So hindi namin yan naiisip, wala kaming idea kasi sa amin is para makapasyal, makaliwaliw sa tahimik na lugar. One thing na maganda lang sa aming trek is hindi namin iniisip na hindi namin kaya. So, ang sa isip lang namin is enjoy ang paglalakad. Hindi rin namin naiisip na baka along the way maraming mga ahas, mapanganib na mga hayop, and then at the same time baka uulan or whatever, baka abutin kami ng gabi. So, we just enjoy walking, taking videos, and laughing while walking. So, by the way guys, sa pag-akyat, simula na yung walang signal. So, as in, walang contact sa mga kasamahan. So, dapat hindi kayo magkakahiwalay-hiwalay sa may gubat. So, since wala po tayong signal guys, so kailangan natin body-body. Kahit dalawa lang kayo, at least meron kayong kasama. So, ang nangyari kasi sa amin is naiwanan kami ng aming tour guide, tsaka yung tatlong kasamahan namin nauna na. Tapos kaming apat is nahuli. Kasi nga wala kaming mga warm up, medyo konting lakad, hinihingal na. So, may mga pagkakataon na naiiwan kami sa gitna ng gubat na kami-kami lang. And malayo yung agwat namin sa mga nakasunod sa amin at sa mga nauna sa amin. So ayun, hindi rin namin naisip na baka anong mangyari sa amin doon, pero iniisip lang namin is kaya namin to, malalagpasan namin ito at makakarating kami sa aming paroroonan. So by the way guys, dito po kami unang dumaan yung papunta sa may Coulee Trail. Ito yung Coulee Trail na medyo mahirap ang daanan, masukal ang kagubatan, maraming mga lamok. So medyo minsan nahihirapan kasi yung sa muka talaga lumilipad yung mga lamok. Minsan nakakagat din kami, so dapat konting ingat din. Aabutin tayo ng 4 to 5 hours guys sa paglalakad. So medyo mahaba-habang lakaran po ito. Then konting videos lang din po ang nakukuha namin kasi nga dapat nakafocus kami sa mga daanan namin kasi minsan nakakatakot kasi maraming mga damuhan, maraming mga kahoy na napuputol along the way. Alam nyo ba yung parang mga lumang kahoy na biglang nakaharang sa daanan? Hindi namin kasi kabisado ito, lalo na minsan naiiwan kami ng tourist guide. So minsan may mga daanan na dalawa, kami nalilito din kung saan kami dadaan. So yung ginagawa namin is nitrace lang namin yung may mga footprints. So doon kami dumadaan. Then baka magtataka kayo guys na wala kaming dalang tent
Actually, meron. Marami kasi kaming gamit. Sabi nga ng kasamahan namin, parang magpipiknik lang kami kasi sa dami naming dala. So, yung ibang dala namin guys ay pinaporter namin. So, yung porter dito is tao din yung nagabitbit. Parang nilalagay nila sa isang sisidlan din sila yung mag-transport going to the camping site. So, ang babayaran namin is 30 pesos per kilo. So, almost 700 ata yung nabayaran namin sa mga gamit namin. Yung mga tent, tsaka yung ibang pagkain. Tsaka yung ibang gamit namin sa pagkakamping. Diba, kita naman guys, hindi prepared yung iba sa amin. Parang pupunta lang ng park. So, eto na guys. Ito na yung papunta sa view deck. Ito yung place kung saan makikita yung Lake Holon. So, suki ito ng mga turista kung saan sila dito nagpapapicture, nakapatong sa may bato. And then, yung background is yung Lake Holon. So, ito yung simula ng trek namin. Paakyat na sa may view deck. Ayan, yun yung zoom in, yun yung aakyatin pa namin para makaabot doon sa may view deck. So, dito, kung nakikita nyo kanina sa may mga nadaanan namin is medyo walang init. So, ngayon, dito na park is medyo mainit. So, kailangan nyo dito yung yung kumbaga cap para maprotektahan yung ulo ninyo, or kung kaya mag shades kayo para hindi kayo masilawan. So ayan, yan na kami. So, ayan, medyo masukal din yung mga kahoy dito, mahirap, may mga bato, maraming mga kahoy na nakaharang. So, konting ingat. If I were you guys, if pupunta po kayo dito, mas mabuting agahan ninyo kasi mas better na pupunta or maglalakad or magtitrek ng maaga kaysa aabutan kayo ng hapon. Kasi minsan kapag hapon, medyo umuulan. So, mahirap po maglakad lalo na sa putikan. So, para maiwasan ng ulan, so better na mas early in the morning po tayo maglalakad. Kami nga, nag-start kami ng around 9 a.m. So, nakarating kami sa camping site almost 1 o'clock in the afternoon na. So, ano na lang kung hapon na kayo nag-start ng inyong trek. So, gabi na kayo aabot dun sa may camping site. So, ito na guys. Ito na yung closest to the view deck. So, malapit na. Konting push na lang. So, makikita na namin for the first time si Lake Holon. So, ito yung nakasalubong namin porter yan guys. Pauwi na yan. Yung mga nagte-trek na pauwi na nakasalubong namin sa daanan. Ayan, makikita sa picture mga tita nyo, pagod na. Ayan, yung mga pictures namin. Ayan, ang gaganda namin, 'di ba? Huwag na kayong kukontra. So, ayan. Yan yung mga kuha namin sa may kagubatan. Yung pag-akyat namin papuntang view deck. Picture kami. Kasi nga, it's our first time to akyat-akyat. So, ito na yung mga larawan namin papuntang view deck. So, ayan. O, diba? Parang mga sikorek lang talaga. Parang mga expert sa pag-akyat. Mga first timers kami guys, except lang dun sa mga nag-invite sa amin kasi pabalik-balik na sila doon. So this time guys, we have reached the view deck of Lake Holon.
So Lake Colon is the number 1 tourist spot in Region 12. Then iba't ibang turista ang umaakyat dito. Merong mga outside the country and within the country from other regions. So ayan ang beauty ng Lake Colon. So refreshing and so amusing and amazing. Diba? So is Lake Colon an active volcano? Yes, it is. It is, the mountain there is Mount Bilingoy. Mount Bilingoy po ang bulkan ni Lake Colon. So, ayan, ang ganda ng Pilipinas. Pilipinas kong mahal. So, hindi pa yan guys ha. So, ang gagawin namin is bababa pa. So, ayan ang picture namin. So, ang ganda, diba? O, ayan. Ayan. So, here we go. Bababa na po kami. Going to the lake. So, medyo naiingat po kami dito na part kasi slide po yung mga daanan. Maraming lumot tsaka maraming bato. And sa mga nagtatanong guys kung saan namin nakuha itong sungkod namin, itong sungkod namin is nabili namin for 50 pesos doon sa may kung saan iniwan namin yung aming sasakyan. Okay, ito na kami guys. Medyo magkakasama pa kami dyan. So maya-maya niyan, dalawa na lang kami sa may forest. Kasi nga, may mga times kasi na nagpapahinga kami, naiiwanan kami ng mga kasamahan namin. So, I don't know, hindi namin alam bakit hindi kami naka-feel ng takot or anuman doon sa may forest kahit na kami-kami lang. So, with God's guidance siguro, nananalangin kami for our safety. And before kami nag-start ng trek guys, nanalangin din po kami. And then, pinagdasal din kami doon sa may during orientation na maging safe yung aming pagta-travel. So, ayan. So, kanina marami pa kami. Ngayon, dalawa na lang kami. So, guys, ang aming baon pala is adobong manok and adobong pork. So, hindi pa kami naka-lunch niyan, guys. Siguro mga ano na yung oras. Mga 11:45. So, pagod na kami niyan. So, pababa na yan kami doon sa may. So, bit-bit lang namin si Gatorade tsaka yung tubig na 2 liters. So, ayan. Ayan yung kaibigan ko, guys. May menstruation pa yan siya, ha. Pero nakaya niya, guys. So, kayo, makakaya nyo din ba? So, by the way, guys, ayan. Kaya hindi kami naka-feel ng takot or anything na kaming dalawa na lang naiwan sa my forest. Kasi nga, guys, we keep on talking, we keep on chatting, and sometimes we are joking and we laugh at our own joke. So, ayan, minsan nagmamarites din kami. So, kaya nga, walang na-feel na something bad or ano pa man. So, ayan. Ayan, guys, dalang talaga kami. Nakuha pa namin pag-smile. So, mga 4 na paglalakad namin. So, diba? Kaming dalawa na lang yan sa forest. So, ayan. O, diba? Pak na pak. O, kunan ko pa daw siya ng video. Ayan. So, here we go. Touchdown to the lake. So, ito na yung mga bangka na nakaantay sa mga turista, sa mga campers. By the way, guys, ang bayad namin dito per head is 60 pesos. So, ito yung sasakyan namin
going to the camping site. Tatawid kami dun sa kabilang side para doon na yung camping site. So, ayan. So, ito na talaga yung Lake Hulon. Ayan na guys. So, our baon is adobong manok and adobong pork. Tapos may baon lang din kami na mga noodles and meron din kaming baon na beef pata, itlog na nilaga. Yan guys, nakikita nyo ba ang kilay ko? Na-erase na talaga, my God, sa 4-5 paglalakbay. Erase na talaga yung kilay ng tita nyo. Nakakaawa naman. So, worth it din naman guys. Ang linis-linis ng tubig ng Lake Hulon. Tsaka, maaliwalas, malamig ang simoy ng hangin. So, hindi talaga kayo magsisisi guys na i-grab yung opportunity na kapunta dito. So, bali 2 days and 1 night po kami dito guys. So, yung gabi, ito lang yung tulog namin dito, and the rest sa mga araw is paglalakad. Gumagapang, naglalakad, tumatakbo, and even lalangoy sana, pero according sa mga nakapunta na dito before, kapag sa mga malalim na part, parang may humihila sa inyo pababa kapag nagsiswimming kayo dito. So, if I were you, doon lang tayo sa may gilid-gilid ng lake pwedeng maligo. Huwag na dun sa mga malalim na part. Kasi nga, hindi natin kabisado yung place. This is a mystical, tawag dito, mystical ecotourism surrounded by 10 mountains, guardians of the lake. So, if nakikita nyo yung mga bundok sa paligid guys, yun yung kataas, yung inakyat namin, and then, yun din kataas ang binaba namin going to the lake. So, maraming campers during our visit sa Lake Hulon. So, madami po kami. Sobrang enjoy po. So, sa mga singles, pwede kayong magpunta dito. Baka dito nyo mahanap yung mga ninyo guys. Ayan na. So, yan ang paddle. Inutusan kami na mag-paddle din kasi siguro sobrang mabigat na. So, ayan, parang dagat lang guys, no? Pero, it's a lake. Ang ganda ng beauty ng Lake Hulon. It's so refreshing. It's so amazing. Amazing creation of God. So, ayan yung mga kasamahan namin. Syempre, selfie, video, picture, vlog for the char ng mga persons. So, ayan. Dinodocument namin yung pagsakay namin sa bangka dito sa Lake Hulon. So, ayan na. Nakarating na rin kami sa campsite sa wakas. Pababa na kami dito. Ayan, dahan-dahan lang ang peg kasi baka mahulog tayo sa may lake. So, mabasa yung mga gamit natin, 'di ba? So, that's it. Mga 1 o'clock siguro kami nakarating sa may campsite. So, gutom na kami niyan, guys. Magsa-set up pa kami ng tent. You know, guys. 'Di ba? So, ayan guys. So, actually, kami nga, hindi namin alam kung paano i-set up yung tent. Yung tour guide pala namin is mga trained pala ito sila. So, kung hindi nyo alam mag-set up ng tent nyo, sa kabisado pala nila, alam pala nila. So, yung tour guide po namin ang ng tent namin. Nag-assemble. So, ayan, yan ang beauty ni Lake Hulon sa malapitan. So, ito yung place kung saan nakatayo yung tent namin, guys. So, malapit lang sa my lake. So, ayan yung ibang campers. Meron kaming trapal, guys, na tinabon sa aming tent kasi parang uulan that time. So,
just to make sure na hindi kami mabasa ng ulan. Pero thank God po, hindi po siya umulan. So ito yung activity namin pagdating doon sa may lake. So sumakay kami ng bangka. Ito yung boating nila. Yung boating nila guys, sa hapon, yung bayad namin is 100. Pero pagka the following day, ang siningil ng nagbabangka is tag 200 per head. Na lang, nakasakay kami, naka-avail kami ng tig 100 per head. So, ito yung pick namin. Sa likod namin, yung mga campers. Ayan. Ayan ang mga titas and titos nyo. Dito, nagluluto. Ayan. Bell notification, subscribe.